yung natitirang standby funds ng Department of Health para magpaabot ng tulong dito ho sa mga naapektuhan ng bagyo naman sa lalawigan ng Masbate, maging dito sa nangyaring lindol sa lalawigan ho ng Cebu. Posibleng kapusin ayon yan sa kalihim ng Department of Health. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Posibleng hindi na sumapat ang Quick Response Fund ng Department of Health para magpabot ng tulong sa mga biktimang naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu kagabi. Sa pagbusisi ng panukalang pondo ng Department of Health para sa 2026, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na nabawasan na ang 500 million pesos na Quick Response Fund ng kanilang tanggapan dahil sa mga nagdaang kalamidad. Aabot na lamang anya sa 166 million pesos ang pondo para tulungan ang mga naapektuhan sa Masbate dahil yan sa bagyong Opong at Cebu matapos mayanig ng malakas na lindol. Nagamit na anya ang Quick Response Fund para sa Masbate para sa emergency procurement ng mga nasirang medical equipment. Hindi pa matukoy ng Health Department kung gaano kalaki ang hihingi nilang dagdag na pondo sa Department of Budget and Management. As of now, and then we also had a message from Secretary Pangandaman for the agencies kung maubos yung QRF, pwede daw kami mag-request ng additional. So as of now, our remaining, we have allocated 200 from 2024, 300 from 2025, pero sa dami ng mga nakaraang mga disaster at calamity, 166 million na lang po yung nasa QRF na magagamit ko ngayon dito sa two responses na kailangan natin, yung sa Masbate at sa Bogo. So malamang manghihingi ako kay Secretary Pangandaman ng additional, especially for Bogo, because mukhang matindi yung allocation doon. Dagdag pa ng kalihim, dahil sa maraming kaso ng mga nabalian, dulot ng pagbagsak ng mga gusalit istruktura, nakikipag-ugnay na siya sa PhilHealth upang ipatupad ang no balance billing policy para matiyak na lahat ng pasyente, kabilang na mga dinala sa pribadong ospital, ay libre ang pagpapagamot. Bukod dito, magpapadala rin ang ahensya ng mental health at psychosocial team mula yan sa National Center for Mental Health upang magbigay ng suporta sa mga nakaligtas sa trahedya. May nakahanda ring stockpile ng gamot at supply sa Clark, Pampanga na maaring agad ipadala depende sa pangailangan. So I've actually asked our PhilHealth President to issue a similar issuance that we issued during Typhoon Haiyan, wherein all of these patients will be covered on a no-balance billing with PhilHealth para pati yung mga casualties sa earthquake makapunta sa private hospital and then matreat sila. And then depending on the reports, what happens in a massive earthquake or like Typhoon Haiyan magnitude is that we can take over, the DOH is mandated by law to be able to take over all health facilities in the area to operate it. Ginawa po natin to for 6 months in Typhoon Haiyan. So we'll look at Bogo. If the hirap na hirap talaga yung LGU, iti-take over namin yung provincial and then we will get our teams from the 83 hospitals to help support essential services. We'll also, now that you reminded me, I will be sending and deploying mental health psychosocial team from our National Center for Mental Health. Meron na kaming specific team na mapapadalas. Batay sa ulat, kabilang sa matinding napinsala ang simbahan at isang gymnasium sa Bogo City kung saan gumuho ang bubong habang may nagaganap na basketball game, dahilan upang dumami ang bilang ng mga nasugatan at nasawi. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.